Kabanata 751, wala ako dito para gumugol ng oras kay Ivy. Sumulyap si Michael kay Darren ng masama. Ang maliit na B** star na ito ay naglabas ng aura ng isang scumbag mula ulo hanggang paa. Ano ang silbi ng paghingi ng tawad ngayon? Dalhin mo siya para sa iba pang mga pagsubok. This time, hindi na tumanggi si Darren. Tinanong niya, Buddy, ano pang mga pagsubok ang kailangan kong gawin? Hinawakan ng subordinate ni Michael ang kanyang braso at sinabing, maraming pagsubok ang dapat gawin. Lakas, bilis, tibay at kahit mga function ng lalaki. Mas mabuting makipagtulungan ka. Natigilan si Darren. Mga function ng lalaki. Buddy, bibigyan mo ba ako ng mga babae? Ngumiti si Michael at tumango. At sila yung tipo ng mga babae na matagal nang hindi nagkikita ng lalaki. Siguradong magugustuhan mo sila. Pinag-uusapan ni Michael ang tungkol sa mga babaeng bilanggo ng death row na dinala ni Lionel. Tuwang-tuwa si Darren. Buddy, ikaw talaga ang best buddy ko. Napakabuti mo sa akin. Haha, hindi mo kailangang hawakan ang braso ko. Tutol ba ako sa ganoong magandang bagay? Ha. Sa totoo lang, ramdam na ramdam ko ang pagbabago sa katawan ko. Hahaha, ako na ang pinakamalakas na lalaki sa mundo. Halika, hayaan mong talunin ko ang lahat ng kababaihan sa mundo. Punong-puno ng sigla ang lalaki matapos iturok sa kanya ang serum. Pagkatapos ng mahigit 10 oras na pagsubok, lumakad si Professor Liam sa Michael, Guro, patay na si Darren. Inaasahan ni Michael na mamamatay si Darren. Imposibleng mabuhay ang unang test subject. Paano siya namatay? Tanong ni Michael. Awkward na sagot ni Professor Liam, namatay siya dahil sa sobrang pakikipagtalik. Humingi siya ng 12 magkakasunod na kababaihan upang subukan ang mga limitasyon ng kanyang mga gawaing lalaki, ngunit namatay siya sa kama. Hindi nakaimik si Michael. Ang paraan ng pagkamatay ni Darren ay totoo sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ni Darren, natagpuan ni na Michael at Professor Liam ang isa pang taong magpapa-inject ng serum. Namatay ang taong ito sa loob ng 2 araw. Sa pagkakataong ito, namatay ang test subject dahil sa sobrang pagkain. Sinabi ni Professor Liam, ang katawan ng tao ay maaari na ngayong makatiis sa mga epekto ng bagong serum na ito na aming binuo. Gayunpaman, pagkatapos matanggap ang serum, ang paksa ng pagsubok ay gagawa ng mga bagay ng walang anumang pagpigil. Ngunit huwag mag-alala, Guro. Malapit na nating lutisin ang problemang ito. Tumango si Michael. Mayroon pa ring higit sa 20 araw bago ang isang buwang deadline. Naniniwala siya na siya at ang kanyang koponan ay matagumpay na maperpekto ang Miraculous Serum. Sinabi ni Professor Liam, Guro, nakop ka sa laboratorio sa panahong ito. Bakit hindi ka lumabas at magpahinga ng kaunti? Nagsasagawa lang kami ng mga pagsubok sa mga paksa ng tao para sa susunod na 2 araw. Kaya ko silang bantayan. Sinabi ni Michael, sige, dapat akong pumunta at bisitahin ang aking anak. Tutal, laman at dugo ni Michael ang anak niya kay Ivy. Si Michael ay nasa Orlando ng napakaraming araw at hindi siya binisita kahit isang beses. Ito ay talagang hindi isang bagay na dapat gawin ng isang ama. Kaya sumakay si Michael ng taxi papunta sa tirahan ni Ivy. Dahil alam niya ang password, binuksan niya ang pinto. Hobby, nandito ka na. Tuwang-tuwa si Ivy nang makitang dumating si Michael. Dali-dali niyang binuhat ang anak nila. Baby, tingnan mo, nandito si Daddy para makita ka. Tawagan mo si Daddy. Ito ang iyong mahal na tatay. Hobby, buhatin mo siya. Kinuha ni Michael ang bata sa kanyang mga bisig. Napakabata pa ng sanggol at hindi marunong magsalita. Hindi man nagustuhan ni Michael si Ivy, ang ganda talaga ng baby nila. Ang kanyang mga mata ay lalo na. Nandito ka na. Ang ama ni Ivy na si Benedict ay nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Nandito rin si Zora. Nagmamadali siyang lumapit at binati si Michael. Pinsan. Sa pag-aalalang hindi siya maalala ni Michael, ipinakilala siya ni Ivy sa kanya. Hobby, naalala mo pa ba si Zora? Siya ang apo ni Lola Lily. Nakilala namin siya noong nagpunta kami sa South Daytona dati. Tumingin si Michael kay Zora at tumango. Oo, naaalala ko. Nagkita kami ilang araw na ang nakalipas. Hindi ka pa umaalis. Sagot ni Zora, hiniling sa akin ni Ivy na manatili dito ng ilang araw.
Siya, may gusto siyang ipakilala sa akin. Sabi ni Michael, oo, dapat humanap ka ng bago. Hindi na babalik ang dati. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ni Zara. Alam niya ang ibig sabihin ni Michael. Yung ex niyang si Darren, patay na. For some reason, nang tumingin si Zara kay Michael, mas matindi ang takot sa puso niya kaysa kaharap niya si Park Sang-chol. Nasa dilema siya. Dapat ba siyang magdala ng pinsala sa kanya? Napatingin siya sa labi ni Ivy. Dahil hindi lumalabas si Ivy ngayon, hindi siya naglagay ng anumang pampaganda at walang anumang lipstick sa kanyang labi. Gayunpaman, kahit walang makeup, kumpiyansa si Ivy na hindi maraming babae ang makakapagkumpara sa kanya. Ganun pa man, nagsuggest si Zara kay Ivy. Bumalik na si Kuya. Hindi ka ba mag-aayos ng kaunti? Napatingin si Ivy sa sarili. Medyo casual lang talaga ang outfit niya. Hindi pa niya nakuha ang puso ni Michael, kaya kailangan niyang isuot ang kanyang pinakamagandang sarili sa tuwing magkikita sila. Ah, tama. Buti na lang at pinaalalahanan mo ako. Papasok ako at magpapalit at maglalagay ng makeup, sabi ni Ivy. Ivy, tulungan kita. Sumunod naman sa kanya si Zara. Hindi nakaimik si Michael. Gusto niya talagang pigilan si Ivy sa paggawa nito. Gusto niyang sabihin dito na kahit gaano pa siya kaganda, imposibleng maakit siya muli. Ngunit kung iginiit niya na pumunta sa lahat ng problemang iyon, maging ito. Pinuhat ni Michael ang sanggol para maupo sa sofa. Tinanong niya si Benedict, nasaan ang nanay ni Ivy? Sagot ni Benedict, lumabas siya. Nagbukas siya ng isang beauty salon kasama ang isang kaibigan, at ngayon ay lumalabas siya ng maaga at umuuwi ng late araw-araw. Buong araw ko siyang hindi nakita. Hindi naman talaga magandang babae ang ugali niya. Hindi man lang siya nakakatulong sa pag-aalaga sa apo niya. Hindi inaasahan ni Michael na ang kanyang biyenan ay mag-aalaga sa kanyang anak. Walang paraan na gagawin iyon ni Sylvie. Hindi nagtagal, nagpalit na si Ivy ng isang pares ng pink na short at puting pang-itaas. Nag-walkout siya sa isang damit na mukhang napakabata at sariwa. Michael, tingnan mo si Ivy. Hindi ba siya mukhang isang magandang high school student? Tinala ni Zara si Ivy sa Michael at patuloy siyang pinupuri. Alam ni Ivy na gusto ni Michael ang kanyang hitsura noong siya ay isang mag-aaral, kaya madalas niyang ginagawa ang kanyang sarili na magmukhang bata at inosente. Inaasahan niyang ito ay magpapaalala sa kanya ng kanilang mas maligayang panahon. Sabi ni Michael, nanay ka na ng 2 anak. Para bang hindi kita kilala. Kahit gaano ka pa kabata tingnan, alam ko ang totoong edad mo. Tumawa si Zara. Haha, tama si Michael. Ivy, medyo hindi kailangan ang mga kilos natin, haha. Well, Michael, Ivy, kayong dalawa ay bagong kasal. Wala kayong oras na magkasama nitong mga nakaraang araw. Dapat mayroon kang ilang oras na mag-isa ngayon. Ibigay mo sa akin ang bata. Tutulungan kitang alagaan siya. Habang nagsasalita si Zara, inabot niya ang sanggol mula sa Michael. Tuwang-tuwa si Ivy. Ang pinsan niyang ito ay talagang marunong gumawa ng mga pagkakataon para sa kanya at kay Michael. Nagpakasal muli sina Michael at Ivy. Kung maaari nilang tapusin ang kanilang muling pag-aasawa, nangangahulugan ito na sila ay tunay at ganap na nagkasundo. Gayunpaman. Ngunit tinanggihan ni Michael ang alok. Hindi na kailangan. I'm here to see my child, not to spend time alone with Ivy. Aalis na ako pagkatapos matulog ng bata. Kabanata 752, nakapatay ng tao si Sylvie. Matigas pa rin ang ugali ni Michael kay Ivy. Hindi niya ito bibigyan ng anumang pagkakataon. Nang makita ang kanyang desisyon, labis na nalungkot si Ivy at hindi niya alam kung paano babalikan ang pabor ni Michael. Nadismaya rin si Zara. Kung tumanggi si Michael na maging intimate kay Ivy, hindi siya makikipag-ugnayan sa lipstick nito. Kung gayon, hindi magagawa ni Zara ang misyon na itinalaga sa kanya ni Park Sang-chol. Kung hindi niya makumplito ang misyon, papatayin siya ng mga South Korea na iyon anumang oras. Hindi nagtagal ay nagawa ni Michael na hikayatin ang sanggol na matulog. Tumayo siya at naghanda para umalis. Maya-maya lang ay biglang nagring ang phone ni Ivy. Napatingin si Michael sa screen ng phone niya. Ang kanyang ina, si Sylvie. Tinagot ni Ivy ang tawag. Ma, ano pong problema? Nakabalik na si Michael pero wala ka sa bahay. Bumalik ka at ipagluto mo kami.
Gustong-gusto ni Michael na kainin ang luto mo. Habang nagsasalita si Ivy, biglang nagbago ang ekspresyon niya at naging doble ang lakas ng boses niya. Sabi ni Ivy, "Ma, anong sabi mo? Nasa police station ka. Ikaw. Nakapatay ng tao." Agad namang napahinto si Michael na akmang aalis at gulat na gulat. Kalahating oras ang nakalipas. Orlando, ang sinehan ng AMC. Magkahawak kamay si Sylvie at isang hindi pamilyar na lalaki at sabay na pumasok sa sinehan. Pinili nilang dalawa ang huling hanay. Alam ng karamihan na ang pagpili ng mag-asawa sa huling hanay sa isang walang laman na sinehan ay nangangahulugan na gusto nilang maging intimate. Hindi naman talaga mag-asawa si Sylvie at ang hindi pamilyar na lalaking ito. Pagkatapos niyang maging mas bata ng 10 taon, nagbukas siya ng beauty salon at nagkaroon ng maraming bagong kaibigan. Marami ring lalaking humahabol sa kanya. Sa kanila, walang kakulangan sa kanyang uri. Ang babae ay 41 taong gulang. Pakiramdam niya ay ito na ang pagkakataong ibinigay sa kanya ng langit upang bumalik sa kanyang kabataan. Hindi niya ito makaligtaan. Araw-araw kapag umuwi si Sylvie at nakita niya ang matanda at walang kwentang Benedict, labis siyang nasusuklam. Nakasama na niya ang kanyang kama sa loob ng maraming taon. Buong araw siyang lumabas kamakailan dahil may bago siyang manliligaw. "Sylvie, ang ganda mo." Sa huling hilera ng sinehan, hinawakan ng lalaki ang kamay ni Sylvie at hinalikan siya. Hindi naman tumutol si Sylvie. Hindi ito ang unang beses nilang ginawa ito. Gayunpaman, wala pang 1 minuto matapos silang maghalikan, biglang hindi makahinga ang lalaki at bumagsak sa lupa. "Hoy, anong problema? Huwag mo akong takutin." Natakot si Sylvie. Inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng ilong ng lalaki at napagtantong hindi na ito humihinga. Patay ang manliligaw niya. "Ah!" Agad na sigaw ni Sylvie na nakakuha ng atensyon ng ibang bisita. Hindi nagtagal, dumating ang staff at tumawag ng pulis para arestuhin si Sylvie. Pinaba ni Ivy ang telepono, nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Dali-dali niyang hinaila pabalik si Michael at sinabing, "Hubby, huwag ka nang umalis. May nangyari sa nanay ko." Sinabi ng pulisya na siya ay pumatay ng isang tao. Hinuli na nila siya ngayon. "Hubby, iligtas mo ang aking ina. Ikaw lang ang makakaligtas sa kanya ngayon. Alam mo na ang aking ina ay hindi kailanman papatay ng sinuman." Siguradong mali ang lahat ng ito. Kumunat din ang noo ni Michael, pakiramdam niya ay kakaiba ang bagay na ito. Mahigit 3 taon na siyang nakasama ni Sylvie kaya alam niya ang ugali nito. Kahit na snobbish at vain si Sylvie, hindi siya masamang tao. Isa lamang siyang ordinaryong babae at walang balak na pumatay ng sinuman. Si Sean kaya? Biglang naisip ni Michael si Sean. Dati, kontrolado ng asawa ni Sean ang katawan ni Victoria para pumatay ng tao. Maaari bang maging ang parehong bagay muli? Biglang naramdaman ni Michael na ang bagay na ito ay malamang na nauugnay sa kanya. "Sige, sasama ako sa iyo sa istasyon ng pulis para tingnan," sabi ni Michael. "Sige." Sina Michael, Ivy, Benedict at Zara ay nagtungo sa istasyon ng pulisya, iniwan ang bata sa yaya. Sa istasyon ng pulisya, si Sylvie ay iniimbestigahan. Sabi ng isang pulis, "Madam Parker, ano ang relasyon mo sa namatay na tao? Bakit kayo magkasama sa sinehan? Bakit mo siya pinatay?" Sagot ni Sylvie, "Hindi ko siya pinatay. Wala akong pake sa kanya. Huwag mo akong sisihin. Michael Hudson ang pangalan ng manugang ko. Napakalakas niya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, nakaupo pa siya sa gininto ang karwahe ng Queen of England. Bago dumating ang aking manugang, wala akong sasabihin." Kinabahan at takot na takot si Sylvie habang hinihintay ang pagdating ni Michael. Hindi nagtagal ay dumating si Michael sa istasyon. "Ikaw ba ang manugang ni Sylvie Parker, si Michael Hudson?" Tanong ng pulis nang makita niya si Michael. Tumanggo si Michael. "Oo." Sinabi ng pulis, "Nabalitaan ko na nakaupo ka na sa gintong karwahe ng Queen of England. Napakalakas mo sa kabisera." Nang marinig ito ni Michael, natitiyak niyang hindi sinapian ng sinuman si Sylvie. Si Sylvie lang ang magsasabi ng mga ganyan sa pulis. Bagaman si Michael ay isang Diyos-Diyosan, napakakaibigan pa rin niya sa mga legal na opisyal ng pulisya. Hindi niya ibinunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sabi ni Michael, "Hindi, ordinaryong tao lang ako.
Kung talagang gumawa ng krimen si Sylvie, tatanggapin natin na kailangan siyang parusahan ng batas. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Pwede ko ba siyang makausap mag-isa? Sabi ng pulis, hinihintay ka naming dumating. Tumanggi siyang magsalita hanggang sa dumating ka. Bilisan mo at pumasok ka. Pagdating ni Michael sa interrogation room, natuwa si Sylvie nang makita siya. Michael, sa wakas nandito ka na. Ngayong nandito ka na, magiging okay na ako. Napatingin si Michael sa mga mata at ugali ni Sylvie at sigurado siyang siya iyon. Parang hindi nakokontrol si Sylvie. Siya mismo ang gumawa nito. Napaisip si Michael sa sarili. Sabi ni Michael, Sylvie, kung nakapatay ka talaga ng tao, hindi kita matutulungan. Nagmamadaling tanggi ni Sylvie. Wala akong pinatay. Wala naman talaga akong pinatay. Ngayon. Michael, nasa labas ba ang asawa ko? Isara mo muna ang pinto. Mukhang nag-aalangan na magsalita si Sylvie. Parang may lihim o nakakahiya siyang ibunyag. Sinara ni Michael ang pinto at umupo. Gusto rin niyang malaman kung bakit papatayin ni Sylvie ang isang tao. Pag-amin ni Sylvie kay Michael, Michael, hindi mo talaga ako masisisi sa nangyari ngayon. Ang taong namatay ay isang customer na humabol sa akin. Alam mo naman na pagkabata ko, maraming lalaki ang humabol sa akin. Napakagaling manligaw ng babae ng taong ito. Hindi ko napigilan ang sarili ko at nakipag-date ako sa kanya para manood ng sine. Pagkarinig nito, tumayo si Michael para umalis. Hoy, Michael, huwag ka pa. Patapusin mo ako. Bakit ka aalis? Nagmamadaling hinaila pabalik ni Sylvie si Michael. Galit na sabi ni Michael, dapat ba akong magpatuloy sa pakikinig? Pareho kayo ni Ivy. Niloko ng anak na babae ang kanyang asawa, at gayon din ang ina. Dapat alam ko na simula ng manganak ka ng isang babaeng katulad ni Ivy. Hindi na gustong malaman ni Michael kung bakit may pinatay si Sylvie. Galit na galit siya nang marinig niyang may nakita itong ibang lalaki sa likuran ni Benedict. Nais ba ng mga babae na maging maganda para magkaroon sila ng relasyon? Kung alam niya lang, hindi sana siya dinala ni Michael sa South Korea. Kabanata 753, Sino ang nagtatangkang saktan ako? Nagsimulang umiyak si Sylvie. I'm sorry, Michael. Pagkatapos kong maging mas bata, nakalimutan ko kung sino ako. Alam ko na ngayon na mali ako. Tinulak ni Michael si Sylvie palayo. Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? Ipinapamukha mo na pinagtaksilan mo ako. Hindi siya nakaimik. Naalala nito ang eksena noong niloko siya ni Ivy kay Tyler. Sabi ni Sylvie, Michael, no matter what, ako ang biyenan mo at lola ng anak mo. Hindi ka pwedeng tumabi at panoorin akong mapunta sa kulungan. Kahit anong kalokohan ang gawin ko, hindi ako papatay ng tao. Napabuntong hininga si Michael at sinabi, sabihin mo sa akin kung paano namatay ang taong iyon. Ikiuwento ni Sylvie kay Michael ang lahat tungkol sa date nila ng lalaki at lahat ng nangyari pagkatapos nilang makapasok sa sinehan. Natagpuan ito ni Michael na hindi ka panipaniwala. Sabi mo biglang namatay yung taong yun tapos hinalikan ka. May sakit ba ang taong iyon? Sabi ni Sylvie, I think so too. Ngunit sinabi ng ospital na siya ay nalason. Wala naman siyang sakit noon. Namatay siya sa lason. Paano ko siya nalason? Iniluwa ko ba ang lason sa bibig niya? Hindi ba't patay na rin ako? Kumunat ang noo ni Michael at pinag-isipang mabuti ang bagay na ito. Talagang medyo mahirap intindihin. Napatingin siya kay Sylvie at nakita niya ang lipstick sa labi nito. Tanong niya, bumili ka ba ng lipstick sa Peking brand? Ang ilang mababang kalidad na lipstick ay lubhang nakakapinsala. Sabi ni Sylvie, oh my God, bakit ako bibili ng Peking lipsticks? Wala ka talagang tiwala sa panlasa ko. Tsaka hindi akin yung lipstick na suot ko ngayon. Gumagamit ako ng lipstick ni Ivy, at palagi siyang bumibili ng magagandang bagay. Ito ay mula sa nakitang makeup department store sa Orlando. Hindi ito maaaring peke. Ginamit mo ang lipstick ni Ivy. Curious na tanong ni Michael. Sagot ni Sylvie, tama. Hindi ba ako naging mas bata? Pero medyo parang middle-aged woman pa rin ang taste ko. Naramdaman ko na mukhang luma na ang lipstick ko, kaya ginamit ko ang lipstick ng anak ko. May problema ba? Nagsimulang magseryoso si Michael.
Kung ang lipstick na ito ay isang peking produkto lamang na binili ni Sylvie, walang gaanong problema. Ngunit kung ito ay nanggaling kay Ivy, ito ay isang bagay na dapat pag-isipang mabuti. Kung tungkol talaga sa lipstick, baka lason ng lipstick ni Ivy ang isang tao hanggang mamatay. Bilang asawa niya, ako ang malamang na target. Agad na napagtanto ni Michael ang panganib na kinaroroonan niya. Ngayon lang, sa bahay ni Ivy, patuloy na hinihikayat ni Zara si Michael na magkaroon ng ilang oras na mag-isa kasama si Ivy. Buti na lang at wala nang nararamdaman si Michael para kay Ivy. Kung hindi, siya na ang patay ngayon. Agad namang naging seryoso si Michael. Umupo ka muna. Personal kong hahawakan ito. Agad na umupo si Michael at nagpadala ng mensahe sa kanyang nasasakupan. Pumunta ka agad sa bahay ni Ivy at tingnan mo kung may mali sa lipsticks niya. Ang address ay XXX. Ang password ng pinto ay 666,969. Agad namang kumilos ang mga subordinate ni Michael at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa kwarto ni Ivy. Nag-imbestiga sila sa lalong madaling panahon at nag-ulat sa Michael. Master, natapos na namin ang aming imbestigasyon. Lahat ng lipstick niya ay may nakamamatay na sangkap. Natahimik sandali si Michael matapos matanggap ang balita. Yung lipstick ni Ivy ang problema. Gusto ba akong saktan ni Ivy? Bagamat hindi na mahal ni Michael si Ivy, kilalang kilala niya ito. Ginagawa ng babaeng ito ang lahat para mapasaya siya. Imposibleng saktan siya nito ngayon. Wala nang ibang opsyon si Ivy na mas mahusay kaysa sa Michael. Walang ibang lalaki. Bilang karagdagan, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Siguradong tatayo siya sa tabi ni Michael. Kahit na gusto ng 6 na pamilya na patayin niya si Michael, hindi niya ito gagawin. Hindi pwede si Ivy. Sino kaya ito? Biglang may naalala si Michael na kaina hinala kay Zara. Nakatira siya sa bahay ni Ivy nitong mga nakaraang araw, kaya nagkaroon siya ng pinakamagandang pagkakataon na lumipat. Ngunit walang dahilan si Zara para saktan ako. Pinatay ni Michael si Darren. Pero hindi naman susubukan ni Zara na ipaghiganti siya, di ba? Pinaglaruan siya ni Darren habang si Michael ay tumayo para sa kanya. Dapat ay lubos na magpasalamat si Zara kay Michael. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Sigurado si Michael na ibang tao ang nasa likod ng lahat ng ito. Tinadya siya ng taong ito. Ipinikit ang kanyang mga mata, ginamit ni Michael ang kanyang kakayahan sa pagka-Diyos upang tumingin sa hinaharap. Gayunpaman, sa panahong ito, halos araw-araw niyang ginagamit ang kanyang kakayahan upang malutas ang problema ng Miraculous Serum. Naubos na ang lakas ng kanyang pag-iisip. Sa makatuwid, makikita lamang ni Michael ang isang magaspang na balangkas ng isang tao sa pagkakataong ito. Hindi niya makita ang eksaktong eksena. Park Sang-chol. Biglang lumitaw sa isip ni Michael ang figure ni Park Sang-chol. Biglang naintindihan ni Michael ang nangyayari. Si Park Sang-chol ay kapatid ni Park Chan-young. Pagkatapos ng kamatayan ng huli, malamang na nakaramdam ng matinding galit si Park Sang-chol at gusto siyang ipaghiganti. Gayunpaman, sina Michael at Miyamoto Masaki ay magkakaroon ng deathmatch sa isang buwan. Nais ni Miyamoto Masaki na patayin si Michael gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa makatuwid, hindi maaaring hayagang patayin ng pamilya Park si Michael dahil ito ay makagambala sa plano ni Miyamoto Masaki. Palihim lamang na napatay ni Park Sang-chol si Michael. Lipstick. Ang pamamaraang ito ng paggamit ng lipstick para pumatay ng mga tao, masigurado si Michael na ito ang ginagawa ng pamilya Park. Ang isang pamilya tulad ng Parks ay nakatuon sa pananaliksik sa aesthetics, kung paano maging maganda at bata, pati na rin ang makeup. In short, pirma nila iyon. Baka tinakot si Zara ni Park Sang-chol. Alam ni Michael na si Zara ay isang inosenteng babae na hindi siya sasaktan. Ngunit gayunpaman, nakagawa pa rin siya ng isang bagay na maaaring makasakit kay Michael. Ang sinumang nagkasala sa isang Diyos ay kailangang parusahan. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Michael. Alam niyang tiyak na hindi niya mabitawan si Zara kung may kinalaman ito sa bagay na ito. Ngunit si Zara ay apo ng kanyang benefactor, si Lola Lily. Pasensya na po, Lola Lily. Hindi ko rin gustong gawin ito. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, nagpasya si Michael na talunin si Park Sang-chol sa kanyang sariling laro. Aakitin niya si Park Sang-chol at haharapin siya.
Kung hindi niya siya makikitungo sa lalong madaling panahon, tiyak na gagawin ni Park Sang-chol ang kanyang makakaya upang patayin si Michael sa loob ng buwang ito. Nag-isip sandali si Michael bago tumayo. Sabi niya kay Sylvie, "Sylvie, naisip ko na ang bagay na ito. Wala itong kinalaman sa iyo. Ito ay ginawa ng mga especially iya mula sa South Korea. Ipapaalam ko sa mga nauugnay na departamento at hayaan silang humawak sa usaping ito. Manatili dito at makipagtulungan sa pulisya. Ipinapangako ko sa iyo, walang mangyayari sa iyo." Mahigpit na hinawakan ni Sylvie si Michael. "Anak, ang aking mabuting manugang, napagtanto ko ang aking pagkakamali ngayon. Kailangan mong iligtas ako. Mananatili ako sa bahay at aalagaan ang iyong anak araw-araw. Hindi ako pupunta kahit saan." "Talaga?" Napailing si Michael kay Sylvie. "Sabi ko naman sa'yo, magiging okay ka. Isa pa, bata pa ang anak ko ngayon. Hindi mahalaga kung alagaan mo siya. Kapag siya ay mas matanda at nagsimulang bumuo ng kanyang mga moral at mga halaga, wala kang karapatang turuan siya." Kabanata 754, Pagbuo ng Antidote. Hindi lang si Sylvie ang walang karapatang palakihin at pag-aralin ang anak ni Michael, kundi ang kanyang ina na si Ivy ay wala ring karapatan. Kahit na ang paghihiwalay ng isang anak na lalaki mula sa kanyang biolohikal na ina ay tila medyo malupit, upang hayaan ang kanyang anak na lumaki ng may tamang mga halaga, hindi hinayaan ni Michael si Ivy na manatili sa kanyang anak magpakailanman. Sa pinakadulo, hahayaan niya itong makasama hanggang sa edad na 3. Sa totoo lang, magkatulad ang tatlong magkakapatid na Hudson. Umalis sila sa piling ng kanilang ina noong sila ay 4 o 5 taong gulang at bihirang tumira sa kanilang mga magulang. Dahil man sa tradisyon ng Hudson o sa kanyang kawalan ng tiwala kay Ivy, gagawin ito ni Michael. Siyempre, hindi papayag si Michael na mahiwalay ang anak nila ni Lauren kay Lauren. Lumabas si Michael sa interrogation room. Ang mga Camden ay nababalisa tulad ng mga langgam sa isang mainit na kawali. Hinabol ni Ivy si Michael at tinanong, "Paano na? Kamusta ang nanay ko? Okay lang ba siya? Ililigtas mo siya, tama?" Pinisil ni Michael ang kanyang manggas. "Hindi ako mapakali sa kanyang immoral na negosyo." Masasabi ni Benedict kung ano ang ipinahihiwatig ni Michael at sinabing, "Michael, niloko ba ako ni Sylvie? Secret lover niya ba ang patay na lalaki? Alam ko na hindi malalaman ng babaeng ito ang kanyang lugar pagkatapos maging mas bata. Sylvie, ang lakas ng loob mong yakapin ako." Sa panahong ito, umaalis si Sylvie sa bahay ng madaling araw at umuuwi ng hiteng gabi. Bilang asawa, matagal nang napansin ni Benedict na may mali. Napatingin si Michael sa galit na si Benedict at ngumuso. Iniisip niya sa loob, "Ngayon alam mo na kung ano ang naramdaman ko noon, hindi ba?" Noong nakikipagrelasyon si Ivy kay Tyler, hindi man lang sinisi ni Benedict ang kanyang anak. Sa halip, sinisi niya si Michael sa pagiging incompetent. Ang langit ay patas. Ngayon ay ganoon din ang nangyari kay Benedict, tingnan natin kung ganoon pa rin ang opinyon niya. Pero nanatiling tahimik si Michael at naglakad na lang palabas ng police station. "Hubby, huwag kang pumunta. Hindi mo pwedeng iwan si Mama." Umiiyak at nagmamakaawa si Ivy pero hindi siya pinansin ni Michael. Kung tutuusin, nangako na si Michael kay Sylvie na hahayaan niyang maresolba ni Lionel ang bagay na ito at iligtas siya. Kung tutuusin, walang pinatay si Sylvie. Si Park Sang-chol ang tunay na mamamatay tao. Katulad lang noong nagmamaneho ka at biglang sumakay sa kotse mo ang isang kriminal at kinokontrol ang manibela mo para mabangga ang isang tao. Bagamat ikaw ang nasa driver's seat, nagkasala ka ba? Ang kriminal na nang hijack ng iyong sasakyan ay malinaw na ang tunay na salarin. Pinsan. Hinabol siya ni Zora. Kung dati, hindi na pinansin ni Michael si Zora. Gayunpaman, siya ay naglalagay ng isang aksyon ngayon. Ang layunin niya ay pasukin si Zora. Kaya naman, habang papalapit si Michael sa labasan ng police station, huminto siya sandali at sadyang hinintay na maabutin si Zora. "Bakit mo ako hinahabol?" tanong ni Michael. Nasa ilalim na ngayon ng kontrol ni Park Sang-chol si Zora. Siyempre, kailangan niyang mag-isip ng mga paraan para patayin si Michael gamit ang lipstick na iyon. Humihingal, sadyang hinaplos siya ni Zora gamit ang kanyang kamay. "Michael, bakit ka ba nagagalit? Dahil ba naalala ka ng affair ni Auntie kung paano ka pinagtaksilan ni Ivy?
Tumango si Michael. Bagaman matagal na itong nangyari, nagagalit pa rin ako kapag naiisip ko iyon. Sa totoo lang, wala nang pakialam si Michael sa bagay na ito. Bukod dito, hindi niya sasabihin ang tungkol sa nakaraan sa sinuman. Lahat ng sinabi niya ay para lang akitin si Zara. Saglit na nag-alinlangan si Zara bago biglang nag-ipon ng lakas ng loob at sinabing, Michael, may ginawang mali si Ivy. Sa tingin ko dapat kang maghiganti sa kanya. Paghihiganti sa kanya. Paano? Tanong ni Michael. Sabi ni Zara, lokohin mo siya sa ibang babae. Napangiti si Michael sa kanyang puso ngunit nagkunwaring nalulungkot. Magandang ideya yan. Pero hindi ko alam kung kanino ako magpapaloko. Kinulo ni Zara ang kanyang buhok. Michael, kung ayaw mo, paano ako? Nagkunwaring gulat si Michael. Ikaw. Napakalapit mo sa pamilya Camden, ngunit handa kang gawin ang isang bagay na tulad nito sa kanila. Kapag nalaman ito ng lola mo sa langit, malamang na malungkot siya, di ba? Sabi ni Zara, hanggat mapatahimik nito si Michael, gagawin ko ang lahat. Ngumuso si Michael sa kanyang puso, palagay ko'y parang gagawin mo ang lahat basta papatayin ako nito. Dahil pinili ni Zara na ipagpatuloy ang pagtupad sa misyon na ibinigay sa kanya ni Park Sang-chol, maaari lamang itong tanggapin ni Michael at gamitin siya para akitin si Park Sang-chol. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Michael at sinabing, sige, since willing kang tulungan ako, then fine. Paano ito? Humanap ka muna ng hotel room. Maglilipat ako ng pera sa iyo. May mga bagay pa akong dapat ayusin muna. Kumuha ng kwarto at ipadala sa akin ang room number. Pagkatapos ko, hahanapin kita sa hotel. Paano na? Masayang tumango si Zara. Oo naman. Michael, salamat. Akala ko hindi mo ako magugustuhan. Pinuri siya ni Michael. Bagamat hindi maihahambing ang iyong hitsura kay Ivy, hindi naman masama ang iyong figure. Kung hindi, ang isang mayamang pangalawang henerasyong tagapagmana tulad ni Darren ay hindi mahulog sa iyo, hindi ba? Biglang tanong ni Zara, nga pala, Michael, kamusta na si Darren ngayon? Pinatay mo ba siya? Michael, hindi, tinuruan ko lang siya ng leksyon at pinaalis siya. Sige. Michael, sige. Hihintayin kita sa hotel. Naunang umalis si Zara. Samantala, bumalik si Michael sa pabrika. Sa ngayon, nakatanggap na ang kanyang research team ng mga sample ng poisoned lipsticks ni Ivy. Gustong makasigurado ni Michael na magiging immune siya sa mga lipstick na iyon bago tumungo sa hotel. Kung hindi, iimbitahan lang niya si kamatayan kapag pumunta siya sa hotel. Tanong ni Michael, Professor Liam, kumusta? Nakakagawa ka ba ng panlunas sa lason sa lipstick? Sagot ni Professor Liam, masyadong kaunti ang oras. Wala pa kaming mahanap na solusyon. Tiningnan ni Michael ang oras. Nagmamadali akong pumunta sa isang hotel room kasama ang isang babae. Magsagawa tayo ng mga eksperimento sa tao. Sabi ni Professor Liam, sige. Ipinadala ni Professor Liam ang isang bilanggo at pinainom siya ng pinakamabisang antidote na mayroon ng pamilya Hudson bago siya hinayaan na madikit ang kolorete. Erg. Ang bilanggo ay patuloy na nagsusuka at nakaramdam ng labis na hindi komportable. Hindi man siya agad namatay, hindi siya mabubuhay ng matagal kung hindi siya mabibigyan ng agarang lunas. Sabi ni Professor Liam, talagang hindi dapat maliitin ang pamilya Park. Kahit na ang aming pinakamahusay na antidote ay hindi maaaring labanan ang toxicity ng isang maliit na kolorete. Guro, hindi ka dapat pumunta sa appointment kasama ang babaeng iyon. Kung hindi, maaari kang mamatay sa ilalim ng kanyang mga labi. Si Michael ay labis na nalungkot. Isa siyang diyosa. Kung hahalikan siya hanggang mamatay ng isang ordinaryong babae, hindi ba siya magiging katatawanan? Itigil natin ang pagbuo ng Miracle Serum sa ngayon. Lahat, sumunod sa akin. Gawin ang antidote na maaaring neutralisahin ang lason ng kolorete sa lalong madaling panahon. Utos ni Michael. Oo, guru. Kabanata 755, patayin si Michael. Makalipas ang 3 oras. Orlando, Westlake Hotel. Sa presidential suite, nakasuot ng lace nightdress si Zara. Ang kanyang mahaba, payat na mga binti ay kinaiinggitan ng lahat ng kababaihan at ang bagay na kinahihiligan ng lahat ng lalaki. Pabalik-balik siya sa kwarto.
Masakit ang kanyang mga paa sa paglalakad, ngunit wala pa rin si Michael. Ding dong. Tumunog ang phone ni Zara at agad niya itong kinuha. Hindi si Michael, kundi ang subordinate ni Park Sang-chol. Habang binabantayan ng mga kampo ni Park Sang-chol ang bawat kilo ni Zara, alam nilang wala si Michael sa tabi niya. Kamusta? Bakit wala pa si Michael? Mga oras na ang nakalipas. Nakita kitang naglalakad pataas-baba sa harap ng kamera. Nahihilo mo ako. Hindi ka ba pwedeng umupo? Tinaway ng kampo ni Park Sang-chol si Zara. Kinabahan at takot na takot si Zara. Ako. Hindi ako makaupo. Gusto mong patayin ko si Michael, paano ako uupo? Please, hayaan mo na ako at si Michael. Tumahimik ka. Tigaw ng subordinate ni Park Sang-chol. Tawagan agad si Michael at tanungin kung kailan siya darating. Damn it, bakit ba napakawishay-washy niya? Basura talaga siya. Kung alam ko lang na may naghihintay sa akin na dilag na tulad mo, sinugod ko na sana. Matagal nang nakatitig kay Zara ang subordinate ni Park Sang-chol at medyo natukso siya. Pagkababa ng tawag, hindi na naglakas loob si Zara na tawagan si Michael. Sa halip, nagpapadala lang siya ng mensahe, Michael, kailan ka darating? Hindi ako makapaghintay. Mabilis na tumugon si Michael, nasa taxi ako ngayon. Pupunta ako doon sa loob ng 20 minuto. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Michael at ng kanyang research staff na bumuo ng sticker na maaaring neutralisahin ang toxicity ng lipstick. Ang sticker ay hindi nakikita at walang lasa. Maaari itong idikit sa labi ng hindi natukoy. Kapag napunta ito sa lason sa lipstick, ang dalawang kemikal ay agad na magsasama at ang lason ay maa-absorb at ma-neutralize. Tinubukan na ito ni Michael sa 2 paksa ng tao. Ito ay walang palya. Ngayon, kayang harapin ni Michael ang mapupulang labi ni Zara. Katok-katok. Makalipas ang 15 minuto, may kumatok sa pinto ng presidential suite ni Zara. Masayang naglakad si Zara para buksan ang pinto. Nang makita niyang sumulpat na si Michael ay agad niya itong niyakap sa sarap. Michael, sa wakas nandito ka na. Pinaghintay mo ako ng matagal. Dahan-dahang tinulak ni Michael si Zara. Sa loob tayo mag-usap. Anong nagmamadali? Pagkasara ng pinto, pumasok si Michael sa presidential suite at hindi mapigil ang mapabuntong hininga. Michael, anong meron? Bakit ka nagbubuntong hininga pagpasok mo? Ayaw mo ba sa damit ko? Marami akong inihanda na damit. May mga uniforme ng nurse at air stewardess. Ano ang gusto mo? Magpapalit na ako. Natakot si Zara na hindi siya kaakit-akit. Wala siyang choice. Napakababa niya kay Ivy at maging kay Elle. Pinalaki ni Michael si Zara. Sa totoo lang, medyo kaakit-akit siya. Hindi bababasa, maaari niyang akitin ang higit sa 70% ng mga lalaki sa buong bansa. Kung hindi alam ni Michael na ang layunin niya ay patayin siya, maaaring naakit siya sa kanya. Ngumiti si Michael. Na hindi na kailangang. Napabuntong hininga ako hindi dahil sa iyo, kundi dahil pinili mo ang suite na ito. Nanatili ako doon noon. Nagulat si Zara. Ah, sa Westlake Hotel ka ba nagstay kanina? Kasama si Ivy. Umiling si Michael. Hindi, noong una naming hiwalayan si Ivy, hindi ko alam na may kasama ang lola mo sa city clerk office para ihinto ang precedence. Akala ko hiwalay na talaga kami. Pagkatapos noon, pumunta ako dito para mag-book ng presidential suite. Tinundan ako ni Ivy dito noong araw na iyon, pero nakatayo lang siya sa pintuan. Hindi ko siya pinapasok. Kung iisipin ang araw na iyon, parang kahapon lang nangyari. Masyadong mabilis lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, 2 na ang anak ni Michael. Sabi ni Zara, nako, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Hindi alam ni Ivy kung paano ka mamahalin. Dapat kang maghayganti sa kanya. Michael, actually, mahal na mahal din kita. Nagustuhan na kita simula noong unang beses kang pumunta sa bahay namin. Papalapit ng papalapit si Zara kay Michael. Biglang hinawakan ni Michael ang braso ni Zara at tinanong, Zara, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Sana ay seryosohin mo itong muli. Gusto mo ba talagang gawin ito? Isipin kung ano ang itinuro sa iyo ng iyong lola. May pagkakataon ka pang huminto. Sa totoo lang, binibigyan ni Michael si Zara ng huling pagkakataon. Pinahiri ng little lipstick ang mga labi ni Zara.
Kung pinili niyang halikan si Michael, ibig sabihin ay gusto niya itong patayin. Si Zara ay apo ni Lola Lily at ayaw siyang patayin ni Michael. Gayunpaman, kung pinili ni Zara na saktan si Michael, wala siyang magagawa kundi gawin ito. Sa loob-loob niya, nagpupumiglas din si Zara sa kanyang puso. Tumingin siya kay Michael at halos maiyak. Sina Michael at Zara ang pinakakakaibang mag-asawa sa lahat ng bisita ng hotel sa sandaling ito. Nagkatitigin sila na may pag-aalinlangan at panloob na pakikibaka, na para bang nakikipag-away sila sa kamatayan mismo. Matagal na nag-alinlangan si Zara bago piniling halikan si Michael. Pumikit si Michael. Hindi niya sinusubukang sarap ang sandali. Nakipaghalikan si Michael sa hindi mabilang na walang katulad na mga dilag. Hindi maihahambing ni Zara sa alinman sa kanila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata dahil iniisip niya sa kanyang sarili, pasensya na po, Lola Lily. Hindi ko kayang buhayin ang apo mo. Napagdesisyonan na ni Michael na papatayin niya si Zara. Ito ay dahil siya rin ay walang awa sa kanyang pagtatangka na patayin si Michael. Kung hindi nakagawa si Michael ng sticker na kayang lumaban sa lason, wala pang isang minuto ay namatay na siya, gaya ng cat-eye ni Sylvie. Erg. Wala pang 30 segundo, itinulak ni Michael si Zara palayo at nagkunwaring nasasaktan habang bumagsak sa lupa. Michael, ano? Anong nangyari? Alam ni Zara na nalasan niya si Michael, ngunit nagtanong pa rin siya. Napakalungkot ng ekspresyon ni Michael. Kumuha siya ng isang box ng gamot sa bag niya at kumuha ng pill. Tapos tinuro niya si Zara. May lason. Zara, ikaw. Sinusubukan mo akong patayin. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ni Zara. Pasensya na, Michael. Wala akong pagpipilian. Wala na talaga akong choice. Habang nagsasalita si Zara, lumuhad siya sa harap ni Michael at humingi ng tawad. Nagpanggap si Michael na sobrang sakit at nagtanong, bakit? Sigaw ni Zara. Isang South Korean ang humiling sa akin na gawin ito. Pinatay nila ang kaibigan ni Darren sa harapan ko. Hindi man lang siya nito hinayaang magsalita. Masyado silang walang awa. Natatakot talaga ako. Humihikbi. Michael, kapag nakilala mo ang lola ko sa kabilang buhay, huwag mong sabihin sa kanya na pinatay kita. Please.